May tanong ka ba sa inyong kalusugan? Nag-aalala dahil sa inyong karamdaman? Ito na ang programang sasagot sa inyong katanungan tungkol sa kalusugan. Dito, libre ang konsulta dahil Lunas, sagot ni Doc. Sabado sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc! Magandang araw ng Sabado sa ating lahat. Welcome sa programang Tutugon sa mga tanong tungkol sa inyong karamdaman. Ako po si Michelle Giliang. Dito, sagot namin ang konsulta, mga problema sa kalusugan ating aagapan. Dahil ang Lunas, sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Pag-uusapan natin ngayong araw ang isang seryosong issue na patuloy na tumataas sa ating bansa, ang HIV at AIDS. Marami pa ring maling akala, takot at stigma ang bumabalot dito, lalo na sa mga kabataan. Pero sa kabila nito, marami pa rin ang natatakot magtanong o magpates dahil sa hiya at maling impormasyon. Panoorin po natin ito. HIV at AIDS. Mga kondisyon na dati tinuturing na death sentence at hanggang ngayon, patuloy pa rin kinatatakutan. Ayon sa Canadian Foundation for AIDS Research, pinaniniwalaan ng mga scientists na nagsimula ang HIV sa isang virus na nasa chimpanzee sa West Africa noong 1930s. Posible umano itong naipasa sa tao habang nangangaso dahil sa kontak sa dugo ng hayop. Pero noong dekada 80 lang unti-unting nalaman ng mundo ang HIV o Human Immunodeficiency Virus. At kapag lumala, nagiging AIDS, na kilala na ngayon bilang AHD o Advanced HIV Disease. Ayon sa Department of Health, aabot sa mahigit 250,000 Filipinos ang nabubuhay na may HIV. Sa last quarter ng 2025, higit 4,000 bagong kaso ng HIV ang naitala ng DOH. Katumbas yan ng 47 average cases kada araw. Halos lahat o 94% ng mga HIV positive ay kalalakihan. 6% naman ay kababaihan. Pagdating sa edad, 45% ng mga kaso ay 25 to 34 years old. 32% ang 15 to 24 years old. 19% naman ang 35 to 49 years old. Karamihan ng kaso, male-to-male sexual contact ang dahilan ng transmisyon. Mayroon ding nag-ulat na nakuha ang HIV dahil sa infected na karayom at mother-to-child transmission. Noong unang nadiskubre ito, wala tong lunas. Pero ngayon, nagagamot na. Sa pamamagitan niya ng antiretroviral therapy o ART, kung saan ang HIV ay maaari ng makontrol. Sa kabila ng libreng HIV testing sa health center sa bansa, at pagiging accessible ng gamot, patuloy pa rin ang pagtaas ng kaso. Kaya ang tanong ngayon, saan tayo nagkukulang? Sa kaalaman? Sa takot? O stigma? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga katotohanan at paano iiwasan ang HIV. Iwas fake news at health hoax dito sa Sagot ni Doc. Para sagutin ang mga tanong natin tungkol sa HIV at AIDS, makakasama natin ang isang infectious disease specialist at section chief ng infectious disease ng Makati Medical Center. Nagsisilbi rin siyang pinuno ng research committee ng Department of Internal Medicine sa Makati Medical Center. Siya ay nagtapos ng medicine sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila at BS Biology mula University of the Philippines. Kasapi siya ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases at ng Philippine College of Physicians. Siya ang co-founder at vice president ng TB HIV Innovations and Clinical Research Foundation. Let's welcome Dr. Maria Tercela Gler. Magandang umaga, Michelle. Ayan, paunang tanong, Doc, can you run us through ano po yung statistics ng HIV at AIDS dito sa Pilipinas? So, sa nakita natin, in the past 10 years, no, pataas ang HIV dito sa Pilipinas. In fact, noong 2024, there was like a 500% increase in the rates of HIV in the country.
ang ibang mga bayan, no, pababa na yung yung rate, pero ang Pilipinas isa tayo sa pataas ang rate at tayo ang pinakamataas. So medyo malaking issue ang HIV natin sa Pilipinas. Nabasa nyo naman sa mga newspaper, no, na isa siya sa emerging issue ng bayan. It's a public health issue. Since 2024, nasabi niyo, Doc, 500% yung increase, no? Pag sinabi nating 500% increase ng cases, tama ba sabihin na puro lalaki yung cases na to or may babae rin? So, ang sinasabi kong 500% increase, ibig sabihin nun, kasi nung 1984, kung isa sa isang araw o less than one sa isang araw, ang nakikitang HIV, kasi di ba nagsimula ang HIV epidemic in the world nung 1980s. So, mula 1980s hanggang early 2000s, mababa ang kaso natin. But starting 2007, tumataas ng tumataas. So ngayon, from less than 1 in a day ang nadidiskubre, 51 in a day na ang nadidiskubre. So ibig sabihin, noon, sa isang araw, ang nagtitest positive dun sa mga nagtitest ay 51 in a day. So, yun yung ibig sabihin ng pagtaas. Now, ang sinasabi mo, lalaki or babae, saan ba ang mas mataas? Dito sa Pilipinas, kasi focused ang epidemic natin, karamihan siya sa men having sex with men. So, ang 98% ng kaso, or 95 to 98%, hindi ko klaro masyado yung ay mga lalaki. Dahil medyo focused ang epidemic natin doon sa populasyon. Sila yung pinaka-high risk na population. Lagi natin naririnig, Doc, no, dumadami talaga yung cases ng HIV at AIDS. Pero marami pa rin kasi sa kababayan natin hindi alam kung ano ba yung HIV at AIDS. In simpler terms, Doc, paano niyo po ba mapapaliwanag sa mga kababayan natin yung sakit na yon? So, ang HIV, ang ibig sabihin nun, Human Immune Deficiency Virus. So, virus siya. Alam na natin lahat kung ano ang virus, di ba? Ang SARS ay virus din yun. So, isa siyang virus na nag-i-infect or pumupunta sa katawan through exchange of blood and body fluids. So, kaya karamihan, ang pamamaraan lang na makukuha mo yung HIV ay sa pamamagitan ng sexual contact, blood transfusion, o kaya sa yung bata na pinanganak sa babaeng merong HIV na hindi nagagamot. So, yun yung pamamaraan paano mo makukuha ang HIV. Ngayon, ano naman ang ginagawa niya sa katawan natin? So, yung virus na yun, pumupunta siya sa mga immune cells. Ang immune cells, yung mga cells na nakikipaglaban kung meron tayong sakit. So, kung halimbawa na-infecta, sila yung lumalaban sa mga bakterya or fungus. So, yung virus na yun, doon siya tumitira. Tapos dumadami siya dun sa virus na sa cell na yon, ang tawag dun CD4 cell, tapos pinapatay niya eventually, tapos lilipat na naman siya sa ibang mga CD4 cell. Hanggang kasi gumagawa naman talaga tayo ng CD4 cells regularly. Hanggang dumating sa punto na mas marami na yung virus kesa dun sa nagagawa. Mas dami yung pinapatay ng virus kesa dun sa ginagawa ng katawan natin. So kaya immune deficiency kasi bumababa ang immune system natin dahil dun sa virus na yun, pinapatay niya yung mga CD4 cells. So dumadating ang punto na wala na tayong panglaban. Kaya ang tao nagkakaroon ng opportunistic infection. So hindi tayo nababatay dun sa virus itself, namamatay tayo dun sa infection na cost nung pagkawalan ng mga immune cells. So, kaya tinatawag na opportunistic infections kasi regularly, kung normal ang immune system mo, hindi ka ma-i-infect noon. Like yung mga pneumonia na PCP ang tinatawag, o kaya mga fungal infection, o kaya TB. So, mas
malalala yung infection kasi wala kang panglaban. So, matagal ang proseso, no? It takes 3 to 10 years bago ka magkaroon ng mga, bumaba masyado yung immune cells mo para magkaroon ka ng mga opportunistic infections. So, malaki yung panahon na mapigil mo yung proseso if you test early. Dok, kasi nasabi mo virus yun, no? Virus ang HIV. Ang alam naming virus kasi ngayon ay COVID. Pag may COVID, makikita mo yung tao kapag inuubo, sinisipon siya. Ang tendency mo lalayo kasi ang tingin mo sa kanya, hala, baka mahawa ako ng COVID. Pag mag-HIV, Dok, paano po yun? Paano mo maiiwasan na mahawaan ka ng HIV? So, ang HIV, wala kang nakikitang sintomas. Ang nakikita mong sintomas ay kung meron na silang opportunistic infection. Kasi it's a brewing, para siyang mina-microwave lang dun sa loob ng katawan. Dahan-dahan niyang pinapatay yung mga immune cells. And you don't see it physically, no? There's no manifestation of that. So, magkakaroon ka lang ng sintomas kung late na yung disease kasi mayroon ka ng mga ibang infections. So, yung infections, yung opportunistic infections, yun na yung nakikitaan mo ng sintomas. Nangangayayat sila dahil posibleng merong may TB o kaya nahihirapang huminga kasi posibleng merong pulmonya o kaya sumasakit ang ulo kasi nagkaroon ng meningitis, yung mga ganon ang nakikitang manifestation. Pero malayo na yun, parang malapit ng, kung hindi gagamutin, malapit ng mamatay yung taong may HIV dun sa puntong yun. Because it takes, the incubation period, as I said earlier, takes 3 to 10 years. 3 to 10 years. So parang nag-incubate sa loob, Dok. So mula HIV, paano siya mapupuntang AIDS? So, yun na yung sinasabi natin, no? So, dahil dahan-dahan naman ang proseso kasi gumagawa naman tayo ng immune cells natin hanggang dumami, nagkakaroon ng imbalance. Mas marami ang namamatay na cells kaysa sa ginagawa natin. Kaya, bumababa yung immune cells natin. Ang tawag dun CD4 nga, pag bumaba sa less than 200, na ang normal noon ay 500 to 1,500, yun na yung tinatawag na AIDS, na hindi na natin tinatawag AIDS ngayon kasi malaki ang stigma ng AIDS. Ang tawag natin ngayon dyan ay AHD, Advanced HIV Disease. Ang AIDS kasi is Acquired Immune Deficiency Syndrome. Medyo inosente lang siyang but over time kasi yung AIDS associated na sa parang stigma, parang hindi na siya, pag sinabi kang may AIDS, labeled ka na. So, kaya ang tawag na namin ngayon para may respeto sa mga taong merong advanced HIV disease ay advanced HIV disease. AHD. AHD. So, lumalayo na tayo dun sa AIDS na merong masyadong malaki ang burden. Parang ang laki ng social burden ng AIDS, ng spiritual burden, saka emotional. Ang hirap, no, Dok, kasi 3 to 10 years saka pa lang magmamanifest yung mga sintomas. Paano naman ako? Paano ko malalaman na, hala, baka may HIV na ako? Kung hindi ko nakikita yung sintomas, paano po kaya yung ganong kaso? Napaka-accessible ng test. Ang test ng HIV ay may rapid test, merong test na ginagawa lang sa clinic, after 1 minute makikita mo na. Parang yung sa SARS na pag swab mo, ilagay mo lang, after makikita mo na yung line. Parang pregnancy test. So, that's how accessible it is. Merong self-testing din. So, kung meron kang risky behavior na halimbawa nakipag-sex ka na hindi ka nakapag-condom o kaya hindi ka sigurado dun sa partner mo, mag-test ka. After 3 months, mag-test ka rin. Anybody who na hindi sigurado yung partners nila, mag-test. At saka sa clinic, yung doctors should offer the test. It should be an opt-out testing. I-offer lang sa kahit sinong bata o kahit sinong may hindi naman kailangan
magsabi siya na ano po ako sa, may risky behavior po ako. No, it's an opt-out test. It should be offered to anybody because it's very accessible. Kasi life-saving yung test na yon. Pag malaman na positive ka, same day pwede ka nang magamot. Pwede ka nang mabigyan ng gamot, no? On the same day that you test positive. And you can check if you're positive right away. It becomes positive like 2 weeks, 4 weeks hanggang dun sa from 4th week from exposure, yung risky exposure. So the test is very good, no? And it's very accessible. So hindi lang alam lahat ng tao, but meron nang mga hotline ngayon na you can get a self-test. Hindi lang siya nabibili pa sa Mercury, but parang pregnancy test, but you can call organizations for a self-test. So very accessible. And we're going towards saliva yung swab test sa yung saliva test. So, Dok, kunyari may risky behavior ako, for example, masa-search ko lang ba siya sa Google? Saan kaya yung pwede ako makakuha ng test? Yes, Ganun? oo. Merong mga organizations, mga NGOs that offer you an appointment, counseling, and self-testing. Okay. Yes. So yan, sa mga kababayan natin na may risky behavior or nakipag-sexual intercourse sa hindi ka siguradong partner mo or kakakilala mo lang na sexual partner, better to have yourself tested para maiwasan natin ang ma-infect ng HIV at AIDS. Ayan, Doc, simula pa lang ng diskusyon natin, no? Pero ang dami na naming natutunan sa'yo. Sa pagbabalik naman natin, aalamin naman natin kung paano ang gamutan kapag ikaw ay HIV positive. Yan ang didiskusyonin natin sa pagbabalik ng Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Sabay-sabay nating tutukan gabi-gabi ang inyong mga paboritong programa sa ating primetime bida dito sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa dami ng nangyayari sa mundo, kailangan mo ng kasama. Di ko marirealize yon kung wala ka. Hindi ka mag-iisa sa Primetime Bida. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan. Sobrang big deal nito para sa amin. Sabay tayong lumalaban. This recklessness, hindi naman ikaw to eh. You used to be sharp. Matinik din yung kalaban natin. Bakit tayo yung mga nagtatago na parang tayo yung mga kriminal? Pero kailangan mo na mahanap si Ama. Ikaw, doktora, ang magiging daan para mapalapit ako sa kanya. Meron tayong kalaban sa loob mismo ng Inlea at SID. This is a full-scale search for Datu Rahman. Dami-dami ng tao sa mundo. Bakit si Datu Rahman? Bakit kinakailangan dumanak ang ganito karaming dugo para lang sa kanya? Kailangan ko makapasok sa loob ng Inlea. Ito lang naisip kong paraan para mabawi ko si Ama. Kailangan mahuli si Datu Rahman kasi yun lang yung nag-iisang dahilan sa request ko na pabalikan ka sa pwesto. So, sino ang kumuha at saan siya dinala? Sabay tayong nasasaktan. Saan yung dadali ng kapatid Sa facility. Napapabayaan siya dito. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Kapag kapatid ko nang dinamay niyo, handa akong pumatay. Kilala mo ba lahat ng naging babae ni Walter? May babae daw na patay sa kanya. Alam kong may connection kayong dalawa. You're Walter's ex. Accessory ng babae yan, natagpuan sa villa ni Kunana. Ipaliwanag mo sa akin to. Akala ko ba magkakampi tayo? Anong pinapaikot mo lang ba ako? Iwan mo ako! Tagutin mo ako! Ikaw pang pumatay kay Walter. Sabay tayong umaasa. Lahat ng to,
Bakit mo ba ginagawa sa akin? Dahil ayoko sa'yo. Hindi ka magkukusang bumitiw sa pwesto. Ipopropose ko sa board of directors ang dismissal mo. Yung mga employee, kailangan ko silang protektahan. Pag bumagsak na ang Peoples, may maiiwan pa kaya sa tabi mo? Huwag kayong mag-alala, ha? Ang Peoples, poprotektahan namin. Akala ko ako lang ang gumagawa nun mag-isa. Ang dami nang nagbago. Simula nung nagkakilala tayo. Jiyon, hindi ka mag-iisa. Sabay tayong nagmamahal. Salamat. Ako dapat ang magsabi niya. Iniligtas mo ako. Matured na ako para respatuhin ang desisyon mo. Nung sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam. Hindi ka ba natatakot na magkabalikan sila? Hindi yun mangyayari. Magkukwit ka na. Para saan to? Para maging traitor? Kung ayaw mong dalhin ng flak ng Shilitay, ako nang gagawa nun. Tao ba sa loob? Mga bombero kami! Isa lang ang tahanan natin gabi-gabi. Sali ka na sa pamilya namin. Nandito na ako. Yes, ma'am. Ang ating primetime bida. Sagot Nito! Nagbabalik ang sagot ni Doc. Mapapanood niyo po kami sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3 at mapapakinggan din kami sa All Radio 103.5. Doc, pag-usapan naman natin kung sino po ba yung mga high risk or mas prone sa ganitong sakit. So, sinabi ko nga kanina, paano makukuha ang HIV, no? You get it through sexual contact. So, ang pinakamataas ay dun sa men having sex with men. Tapos, ang pangalawa ay sa mga healthcare workers na nagkaroon ng needle prick from a person, kung galing yung needle na yun sa person who was infected. Tapos, yung mga yung drug users through needle exchange. Oo. So, na hindi sila nagpapalit ng needles. Yung mga bata na pinanganak sa mommy na merong HIV na hindi pa nagagamot. Kasi pag nagagamot, hindi na naman nakakahawa. At saka, yung pangatlo, yung breastfeeding, yung children who are breastfeeding from a positive mother. At saka blood transfusion. Dun sa mababa naman ang risk noon dahil we really examine the blood that we are transfusing. Doc, over time, no? Kasi since 1980s, nag-emerge yung HIV. Over time, may nakita po ba kayong shift sa demographics ng mga cases na positive? So, dito sa Pilipinas, you mean, or globally? So, in the US, the epidemic, and in the Western world, the epidemic was mainly focused doon din sa mga taong men having sex with men. Pero doon sa Africa, halo, no? Marami din ang babae. So, iba yung demographics ng iba-ibang countries. Dito sa atin, mainly focused din, as I said earlier, dun sa men having sex with men. Nakita niyo po ba, Doc, na yung cases natin ay bumabata? Ang statistics natin or ang epidemiology natin, 80% ay nasa kabataan. So, from 15 to 34 years old. Which is, sila yung produktibong parte ng populasyon. They still are contributing well to the country's economy. So, medyo nakakabagabag na malaki ang porsyento na nandito sa kabataan because they're the ones who are sexually active, they're the sexually adventurous, so nandun yung karamihan ng may infection. Doc, di ba men having sex with men ay yung at least 95 to 98% ng cases. May dapat bang pangambahan yung mga heterosexual population? Siyempre kasi ang mga lalaki na nakikipag-sex sa men, hindi din naman sa mga puro lang, no? They also have sex with women, some of them. So mapupunta din sa mga babae yon if we don't control it. Kung hindi natin i-increase yung testing and treating or giving ARVs, hindi o kaya i-promote ang PrEP. Marami naman kasing solusyon na pwedeng hindi kumalat. So,
pwede siyang maging mas malaki pang problema. Kasi ang parang protection mo kapag may sexual intercourse, parang it's a taboo na subject. So sa tingin niyo po ba, kultura ng Pilipinas nakakaapekto sa spread ng disease? Kultura in a way na hindi pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan na ano ba ang pwede mong gawin. Okay, you can have sex, but kasi hindi mo naman mapipigilan yun. It's a physiological thing, no? Ang tao talagang gagawin yun. Kasi hindi ka magiging tao kung hindi niya gagawin yun. So kailangan lang pag-usapan kung ano ang pwede mong gawin para maiwasan mo ang sakit. Kasi of course, kung hindi yun alam, hindi mo alam kung anong mga risk na pwedeng mangyari. Kung babae ka, pwede kang magbuntis ng maaga. Kung if you're male and you have sex with, hindi mo alam na merong HIV, pwede kang magka-HIV. So, ito, kailangan lang pag-usapan ng klaro na ito yung mga risk, ito yung pwede mong gawin para hindi mo makuha para ma-lessen mo yung risk. Alam natin yung lahat, risk mitigation is something that is done in all aspects of our lives. So parang, Doc, it all boils down to having correct information or being aware of the disease. Yes, because education is always the best risk mitigating intervention. So, kung alam mo, aware ka, alam mo kung paano haharapin. At saka nasabi mo nga, Doc, napaka-accessible ng HIV test. So parang wala kang rason para hindi magpa-test yourself. Yes, tama ka dyan. Doc, paano kung ang isang tao nagpa-test tapos it came out positive? Paano pa ginagamot yung HIV at AIDS? So, sinabi ko nga kanina, maraming solusyon, no? So, in fact, the government has a very good program for HIV. So, merong mga HIV treatment hub. So, mag-enroll lang sila doon. Tapos, bibigyan sila ng libreng gamot for life. Because sa ngayon, wala pang gamot na cure, no? Merong gamot to manage or control. Ano ang ginagawa ng gamot na ito? Ang tawag nito antiretroviral drugs. Ang ginagawa ng antiretroviral drugs, pinapatay niya halos lahat ng nakikitang virus. Ang virus kasi sa ngayon, mayroon siyang mga tinataguang tinatawag nating sanctuary cells, hindi maabot nung ARV. So, kaya wala pang talagang cure kasi hindi pa na-discover yung pag-reach ng sanctuary cells na yan. So, sa ngayon, ang is management. Habang buhay ka lang iinom ng gamot para tuloy-tuloy mamatay yung virus na nakikita or accessible. So, pag mababa masyado ang virus, ang sinasabi ko kaninang CD4 cells na ginagawa naman talaga natin ay mabubuhay. Yung parang they will be allowed to function well. So, magiging immune sufficient na ulit tayo. Babalik sa normal yung taong may HIV na nagkaroon na ng mababang immune cells, bumabalik sa normal yung kanyang levels, and normal ang buhay niya. Talaga. Pero sasabi natin, Doc, yung ARV, 100% mapapatay niya yung virus. Hindi 100% kasi merong sanctuary cells, di ba? Oo. 100% makokontrol niya yung virus. So, ibig sabihin, babalik sa normal ang immune cells natin. Hindi man normal dun sa iba, but magiging normal ang immune function ng tao. So, magiging immune sufficient na siya, hindi na deficient. So, parang itong ARV, tinutulungan ka para hindi ka magkasakit agad. Hindi ka na magkaroon ng opportunistic infections. Yun nga sinasabi ko kanina. So, normal ang buhay. Wala ka ng mga masyadong sakit. Sabi nga nila, hindi na nga ako nagkakaubo, doktora. Mas magaling pa nga ako dun sa mga kasama ko sa bahay. Mas healthy pa.
Yun. Yung ARV ba, Doc, may side effects siya? Merong side effect, pero nakikita naman natin yon na namomonitor natin. Dahil nga sa tagal at marami ang researches for HIV drugs, nagiging lesser na lesser ang side effects. Ngayon nga, napaka-convenient ng ARV, no? Iinom ka lang ng isang tableta araw-araw. You pop one tab a day, para ka lang naka-vitamins, yun yung sinasike nila sa sarili nila. And you're okay, you become okay. So, libre pa siya na binibigay ng gobyerno. Ang mga test ay libre dahil ang PhilHealth package ng HIV ay generous, maayos, na may mga testing na available at saka yung viral load na tinitest natin kasi ang goal natin pag nag-antiretroviral drugs tayo ay maging undetectable sila. Kasi pag undetectable ka na, untransmissible na siya. Hindi na siya nakakahawa. So yung paggagamot ng ARV ay una, proteksyon sa sarili against opportunistic infections. Pangalawa, proteksyon sa mga tao, sa public health para hindi ka na manghawa. Grabe, Doc. Hindi ko to alam na narinig ko lang to sa'yo, no? Yung ARV therapy. Sa mga kababayan natin, walang dapat ikatakot kung HIV positive ka kasi napakadali ng inuman, gamutan ng HIV para ka lang umiinom ng vitamins, Doc, no? Yes. Pero para sa sarili ko, Doc, hindi ako aware na may ganito palang therapy na parang umiinom ka lang ng vitamins. Sa tingin niyo, Doc, bakit kaya kulang yung kaalaman natin doon sa gamutan ng HIV? Kasi lang, hindi natin fino-focus ang atensyon natin sa mas importante. Wala na kasing rason na wala kang alam. Michelle, walang rason na hindi mo alam. Kasi merong Google, merong YouTube, merong TikTok. It's all there. All the information are there. Ang atensyon mo lang, binibigay mo dun sa mas hindi importante. Itong mga importanteng bagay na kailangan nating alam, hindi natin binibigyan ng atensyon. So, isa yun sa paraan para mag-decrease din yung rates ay kung pilitin natin ma-educate ang mga sarili natin. Dahil nasa media ka, mag-allocate ka ng 15 minutes para mag-TikTok ng HIV. Buti na lang, nandito ang sagot ni Doc na programa para sa ating mga kababayan. Sa tingin niyo, Doc, saan ba tayo pumapalya? Bakit yung information na ganito, hindi pa rin dumarami yung may alam? Ganun nga. Miski ang media, maski ang ay mabuti nga dapat mas marami ang sagot ni Doc, no? There has to be a little focus on the important topics. Oo. Siyempre, malaki ang ng chismis. So kung 80% ng chismis, dapat may 20% tayo. tayong pag-uusapan sa HIV. So, education amongst healthcare workers, maski healthcare workers, it's not being offered yung opt-out testing. So, mas pa rin, kailangan marami tayo na mas aware na mag-push ng information. So it should be a push information, hindi siya passive lang dapat. Grabe yung insights ni Doc Marcela, no? Kung may tanong, kung wala ka pang HIV, paano ko mapipigilan? Kasi ang pagsisex naman, di ko mapipigilan yun dahil normal lang akong tao, no? So, paano ko mapipigilan para hindi ako magkaroon ng HIV? Meron tinatawag na PrEP. Ang tawag doon, ang tawag ng mga tao PrEP, pero ang ibig sabihin nun, pre-exposure prophylaxis. So before you even have sex, you can take it para kung mag-sex ka na, hindi ka mahahawa. So, pwede siyang tableta at dadating na dito sa bayan natin yung injection. Big thing ito sa mga news, no? Yung injection para sa HIV, PrEP yun. Every 6 months, injectionan ka lang. Tapos, yun ay, it prevents transmission. So, hindi ka, 98% of the time, mapoprotect ka from HIV. If you take the PrEP, which is a daily meds, or be given an injection
which is PrEP, no? So, yun yung pamamaraan, isang pamamaraan para hindi ka magkaroon ng HIV if you, mainly sa high-risk population, of course, sila yung focus, para siyang bakuna. Grabe yung mga nakuha nating insights kay Doc, no? I'm sure marami tayong bagong nalaman kay Doc Marcela. Pero huwag kayong mag-alala, mas maraming information pa tayong malalaman sa ating pagbabalik dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc. Turn it up. It's time to count down. Every day, one theme, 25 hits, 0 dull moments. This is All Hits 25, the daily countdown that rewinds, rewires, and reignites your love for music. Mondays, All Hits 80s, big hair, big synths, big anthems. 25 tracks that shape the decade. Tuesdays, All Hits OPM, Pinoy Classics, Pinoy Pride. 25 gems from the year that made them shine. Wednesdays, All Hits Soundtrack, movies, series, icons. 25 songs that made the scenes unforgettable. Thursdays, All Hits Artist Edition, One Legend. 25 hits, originals, remakes, and covers that keep the legacy alive. Fridays, All Hits Global, K-pop, J-pop, P-pop, 25 worldwide bangers in one explosive countdown. All Hits 25, one theme, 25 hits. Every day, a new musical time machine. Only the hits, only on your station. All Radio 103.5. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan. Yung violation of the Data Privacy Act. Sa lahat ng sigalot, batas ang iiral. Kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Mga kwento ng pag-ibig. Sino nga ba ako para manligaw sa'yo? Huwag mo namang minosin ang sarili mo. Hamon ng buhay. Nawalan ako ng preno! Nabangga ako sa truck! Inihahandog ng All Radio TV at Digi8 Studios. Mga pagtatagumpay na isasadula ng mga premyadong voice talents ng bansa. Dula ng buhay. Tuwing Sabado at Linggo, 11 a.m. sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sagot ni Doc. Welcome back sa Sagot ni Doc. This time, sasagutin ni Dr. Sela mula sa Makati Medical Center ang tanong mula sa ating mga All Radio 103.5 listeners at All Radio TV televiewers. Unang tanong, Doc, ay mula kay Rico ng Laguna. Posible po bang makipag-sex sa isang HIV positive na hindi nahawa? So, posible. Ang short answer is posible, pero posible ring mahawa, no? Ang ano kasi, ang taong may HIV, kung hindi pa niya alam na meron siyang HIV, hindi siya nagagamot, 'di ba? So, marami ang virus niya sa katawan niya. Kaya pag nakipag-sex siya, makakahawa siya. Pero pag nagagamot ka na, ang goal kasi ng paggagamot ay maging undetectable. Yung test na ginagawa natin para ma-monitor yung virus sa katawan ay HIV viral load. Ang magiging resulta nun, pag ideal na, pag okay na yung pasyente, yun yung undetectable level na. And you need to be on treatment. Kailangang nagagamot ka ng at least 3 months. Ang pinakaano talaga ay 6 months. Pag 6 months ka nang nagagamot, pwede ka nang maging undetectable. So dito sa Pilipinas, ang ginagawa natin sa sa programa natin ay 1 year after ng gamutan, doon nang titest ng HIV viral load. So, pag undetectable na sila, hindi na sila nakakahawa. So,
kung may asawa ka, pwede na kayong mag-anak kasi hindi na mahahawa yung asawa mo. At syempre, yung bata hindi na mahahawa. Yung mom naman, maski na meron siyang HIV nung mabuntis siya, but kung isimulan mo siya ng gamutan kaagad, hindi na mahahawa yung bata. Doc, sunod na tanong naman mula kay Ella ng Quezon City. Totoo po ba na umiikli ang buhay ng isang taong may HIV? Bale, kung hindi ka nagagamot, syempre, pag nagkaroon ka ng opportunistic infections, ano na yun? Goodbye Philippines na ang sunod nun, di ba? So, kasi wala kang gamot. Ngayon, pag naggagamot ka, ang buhay mo ay halos kasing haba lang ng buhay ng kaedad mo, no? Parang, kasi nga, nagiging sufficient na. Mayroon ka ng enough immune cells para labanan ang mga infection. So, yun, hindi tama na umiikli ang buhay nila. Mas nagkakaroon lang ng comorbidities eventually, yung mas parang additional risk siya parang pag naninigarilyo, risk siya sa heart disease. Ang HIV din, isa rin siyang risk sa heart disease. Risk din siya sa hypertension, risk sa diabetes. So parang additional risk siya dun sa mga non-modifiable, yung hindi natin nababagong risk. Halimbawa, pag lalaki ka, risk yun sa heart disease. So, isa siya sa risk na nadadagdag dun sa mga comorbidities. Ayan. Sunod na tanong naman po mula kay RG ng Bulacan. Pwede rin po ba maging inaccurate ang isang HIV test? Karamihan ng mga HIV test natin ngayon ay maaayos, no? Kung meron kang sintomas, meron kang risky behavior, pag positive yun, likely positive na yun. So, pwedeng maging ang tinatawag natin false positive, kaya sinasabi mong inaccurate. Meron posibilidad pero mababa masyado yung false positivity nung HIV testing natin na ginagamit ngayon, yung accepted, yung pinaprovide ng gobyerno na rapid test ay maayos o maganda ang kanyang sensitivity. Ito pang huling tanong, Doc, medyo nasagot na natin to kanina eh. Isa pang tanong mula kay Delo ng Bulacan, may gamot na po ba para sa HIV at AIDS? Yes. Walang cure, pero merong management. Yun yung antiretroviral drugs. Ayan, salamat Doc sa pagsagot mo sa mga katanungan ng ating televiewers at listeners na nagpasa ng kanilang mga tanong. Sa mga gusto pang magpadala ng tanong, bisitahin ang aming Facebook page, All Radio 103.5. Ayan Doc, pag-usapan naman po natin paano maiiwasan ang sakit na HIV, ang prevention. Sa tingin niyo po ba Doc, nakakatulong ang paggamit ng kondom para hindi ka mahawa? Yes, nakakatulong ang paggamit ng condom kasi it's one of the protective measures para hindi ka mahawa ng HIV. Ang pinaka-effective sa ngayon ay yung tinatawag nating PrEP, yung pre-exposure prophylaxis. Kasi karamihan naman hindi din ganun kataas ang paggamit natin ng condom, no, amongst especially amongst men having sex with men. So ang mas effective ngayon ay yung PrEP, yung iniinom araw-araw before you even have sex, at saka yung padating na injection every 6 months. Yung PrEP at PEP po, no? Ang PEP, iba naman po yun. Ang PEP is post-exposure prophylaxis. May R. Ang PrEP is pre-exposure prophylaxis. So, yung PEP ay kung nakipag-sex ka na, hindi ka sigurado, posible akong magkaroon ng HIV, iinom ka within 72 hours nung antiretroviral drugs at iinumin mo yun sa loob ng 1 buwan. Binibigay namin yun sa mga taong nag-needle prick doon sa ospital, mga healthcare workers na needle prick, at positive yung pinanggalingan ng needle. So, at saka yung mga taon na hindi sigurado na merong HIV na hindi pa nagagamot yung
partner nila or yung naging nakasex nila. Dun sa needle prick, Doc, kasi may na-encounter ako. Nagpa-medical siya, tapos kinuhanan siya ng dugo. Pero yung needle, it's just sitting on the table. Di ba parang sanay tayo kapag ini-needle tayo, yung i-injectionan tayo gamit, naka-sealed pa yung injection, yung needle, yung syringe. Pero ito kasi naka-encounter kami na yung needle, ginamit sa iba, ginamit rin sa kanya. Hindi pwede yun in a healthcare facility. Imposible yun. Kasi not unless hindi accredited ng DOH yung healthcare facility. I don't know. But it's not, it's a common knowledge that you don't use one needle in different persons. So, lahat ng needles natin ngayon ay throw natin after use. In my experience, Doc, hindi ganun yung nangyari eh. Parang pila-pila, nagpapamedical, tapos tusok ng Ibang tusok. storya na yan. So, kailangan mo siyang i-report. Pero, it should not be done. Because, maski vaccination, no, it's a different needle every person. So, dun sa, sa nangyaring yun, Doc, possible na magkalat ng HIV kung may na-prick na HIV positive? Kung diretso. Kasi yung HIV has to live in a... hindi siya yung mga kinikwento na natusok ako dun sa beach ng needle. Baka may HIV yun, hindi yun posible. It's not, kasi dapat merong blood dun sa sufficient amount of blood para. Okay. Doc, pag-usapan naman po natin yung stigma na bumabalot sa sakit na HIV at AIDS. Paano po ba naapektuhan ng stigma ang mental health ng mga HIV patients? Malaking bagay ang ng stigma, impact ng stigma sa HIV in general, no? Dahil nga siya ay it's focused on men having sex with men, yung mga tao, they self-stigmatize yung sarili nila, inaano nila mismo, at saka yung society itself, iba yung pagtingin dun sa men having sex with men. So, maybe it's because of the culture na tinitreat natin ang sex na makasalanan or sex outside of marriage na kasalanan. So, it's a sin. Kaya, dun siguro nang galing yung stigma about it, na if you have sex outside of marriage, hindi siya acceptable or kasalanan siya. Kaya, pag nag-test ka, it's somehow you accept na makasalanan ka. Yung ganon. So, kaya malaki yung pagtingin na hindi siya acceptable. So, stigma lang naman is a negative way of looking at something, no? Hindi siya acceptable, kaya maski yung mga pasyente themselves, baka feeling nila kasalanan yung ginawa nila, kaya nangyari sa kanila, parang punishment sa kanila yung pagkakaroon ng HIV. Kaya yun, minsan karamihan, yung una nilang reaction ay gusto ko na lang tapusin yung buhay ko kasi parang hindi ko na kayang mabuhay with this weight on my body or with this weight on my shoulders. So, kaya ganun. Sobrang malaki sana malaki ang maibibigay ng edukasyon, ng education to the people, education to the patients themselves, ng pag-lessen ng stigma. Kung gusto niyo po balikan ang aming episode dito sa Sagot ni Doc, i-like at i-follow ang aming social media accounts, i-share din ito sa inyong mahal sa buhay para mas lumaki pa ang ating komunidad dito sa Sagot ni Doc. Mapapakinggan niyo rin po kami sa All Radio 103.5 at mapapanood sa All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Sa aming pagbabalik, mga akala natin na alam natin tungkol sa HIV at AIDS, bibigyang linaw dito sa Sagot ni Doc. Sagot ni Doc! Ang
All Radio 103.5. Nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. Narito na ang inyong bagong kaagapay sa lahat ng isyu niyong legal. Alam ko po na ako yung pinopost niya. Alamin ang inyong karapatan Yung violation of the Data Privacy Act. sa lahat ng sigalot. Batas ang iiral kasama si Attorney Chris Sorongon. Kami po ang inyong gabay para sa katarungan. Ito po ang Dapat Legal. Tuwing Sabado, 10 a.m. dito sa All Radio TV. Sa dami ng nangyayari sa mundo, kailangan mo ng kasama. Di ko marirealize yon kung wala ka. Hindi ka mag-iisa sa Primetime Bida. Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan. Sobrang big deal nito para sa amin. Sabay tayong lumalaban. This recklessness, hindi naman ikaw to eh. You used to be sharp. Matinik din yung kalaban natin. Bakit tayo yung mga nagtatago na parang tayo yung mga kriminal? Pero kailangan mo na mahanap si Ama. Ikaw, doktora, ang magiging daan para mapalapit ako sa kanya. Meron tayong kalaban sa loob mismo ng Inlea at SID. This is a full-scale search for Datu Rahman. Dami-dami ng tao sa mundo. Bakit si Datu Rahman? Bakit kinakailangan dumanak ang ganito karaming dugo para lang sa kanya? Kailangan ko makapasok sa loob ng Inlea. Ito lang naisip kong paraan para mabawi ko si Ama. Kailangan mahuli si Datu Rahman kasi yun lang yung nag-iisang dahilan sa request ko na pabalikan ka sa pwesto. So, sino ang kumuha at saan siya dinala? Sabay tayong nasasaktan. Saan yung dadalhin ng kapatid Sa facility. Napapabayaan siya dito. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kapag kapatid ko nang dinamay niyo, handa akong pumatay. Kilala mo ba lahat ng naging babae ni Walter? May babae daw na patay sa kanya. Alam kong may connection kayong dalawa. You're Walter's ex. Accessory ng babae yan, natagpuan sa villa ni Conana. Ipaliwanag mo sa akin to. Akala ko ba magkakampi tayo? Ano, pinapaikot mo lang ba ako? Iwan mo ako! Sagutin mo ako! Ikaw pa pumatay kay Walter. Sabay tayong umaasa. Lahat ng to, bakit mo ba ginagawa sa akin? Dahil ayoko sa'yo. Hindi ka magkukusang bumitiw sa pwesto. Ipopropose ko sa Board of Directors ang dismissal mo. Yung mga employee, kailangan ko silang protektahan. Pag bumagsak na ang Peoples, may maiiwan pa kaya sa tabi mo? Huwag kayong mag-alala, ha? Ang Peoples, poprotektahan namin. Akala ko ako lang ang gumagawa nun mag-isa. Ang dami nang nagbago. Simula nung nagkakilala tayo. Jiyon, hindi ka mag-iisa. Sabay tayong nagmamahal. Salamat. Ako dapat ang magsabi niya. Iniligtas mo ako. Matured na ako para respatuhin ang desisyon mo. Nung sinabi mo sa akin na wala ka nang pakialam. Hindi ka ba natatakot na magkabalikan sila? Hindi yun mangyayari. Magkukwit ka na. Para saan to? Para maging traitor? Kung ayaw mong dalhin ang flak ng Shilitay, ako nang gagawa nun. Tao ba sa loob? Mga bombero kami. Isa lang ang tahanan natin gabi-gabi. Sali ka na sa pamilya namin. Nandito na ako. Yes, ma'am. Ang ating Primetime Bida. Sagot dito. Nagbabalik ang sagot ni Doc. Kanina sinabi ni Doc ang mga paraan para maiwasan ang pagkahawa ng HIV at AIDS, pati na ang paglaban sa stigma ng mga HIV positive. Ngayon, sasagutin naman ni Doc yung mga akala natin na alam natin at mga maling pananaw tungkol sa HIV at AIDS. Doc, totoo po ba na nakakahawa kapag HIV positive tas makakapag-share ka ng utensils o yung laway lang kapag natalsikan ka ng laway ng HIV positive? Ang sagot doon, malaking mali, no? Hindi totoo. Kasi sinabi ko na kanina kung paano nahahawa ka sa HIV. Ang una ay sexual contact, pangalawa ay blood transfusion, pangatlo ay yung sa nanay na positive dun sa bata mahahawa. So, of course, yung mga needle prick, yun. Yun lang yung pamamaraan kung paano ka mahawa sa HIV. So, hindi po siya pwedeng makuha sa CR, sa swimming pool, sa pawis? Hindi. Kapag malakas ang immune system mo, hindi na ba mahahawa? Mali din yun. Kasi pag hindi naman naghahanap, hindi naman opportunistic ang HIV. So, kung meron lang siyang opportunity na mapunta siya sa ibang tao, pwede siyang makahawa. No? The people who have na nahahawa sa HIV ay ano naman sila, immune sufficient, mga normal na tao.
Tapos, kung merong opportunity, kung nakipag-sex sa taong may HIV, dun silang sila mahahawa. Doc, ano po yung malaking akala ng mga Pilipino tungkol sa HIV? Na maski hawakan mo, ang taong may HIV ay mahahawa ka, kaya nilalayuan sila. So, ang pinaka-memorable na nakabago sa pag-iisip ng tao doon sa HIV ay yung si Lady Diane. Hindi mo na maalala yun kasi bata ka noon. Nung si Lady D ay pumunta siya sa isang HIV hospital at saka inakap niya yung taong may HIV. So, yun. Isa yun sa nagbago sa pagtanaw ng maraming tao globally doon sa HIV. So, kaya, yun, hindi isa yun sa pinakamalaking mali na kung hawakan mo lang, makipaghalikan ka sa taong may HIV ay mahahawa ka. Doc, just to summarize our discussion sa ating segment na clinical takeaway, ano po ba yung takeaway natin sa HIV at AIDS? Paano natin ito mapipigilan? So malaking, it's a complex problem, no? Kaya lahat ng tao, kasi public health issue nga siya, no? It affects young people who are still starting their lives. So lahat tayo ay may kontribusyon dun sa pagbaba ng rate ng HIV. Kaming mga healthcare workers, we should offer the test to everybody. Yung mga tao themselves who are having risky behavior should test early para maprotektahan nila ang sarili nila at ang buong bayan. Ang national government should be more aggressive in testing, in promoting testing and educating the people. The media has a big role in the education and awareness of the people. So ang mga tao themselves has to try to educate themselves. Allocate some time to Google, TikTok, or whatever to get to know about this information. Ayan, maraming salamat sa inyo, Dr. Tercela, sa pagsagot ng mga katanungan namin tungkol sa HIV at AIDS. At maraming salamat po sa Makati Medical Center. Mga ka-SD, sa usapin ng HIV at AIDS, hindi lang ito tungkol sa sakit. Ito ay tungkol sa tao, sa pag-unawa at sa pagtanggap. Sa halip na husgahan, piliin nating umunawa. Sa halip na takot, piliin nating matuto. Huwag matakot magtanong. Huwag mahiyang magpates dahil ang kalusugan ay karapatan ng bawat isa. Samahan niyo po ulit kami sa susunod na Sabado alas 7 ng umaga dito sa All Radio TV, sa Planet Cable Channel 3 at All Radio 103.5. Ako po si Michelle Giliang. Mga tanong at problema sa kalusugan ating aagapan dahil ang Lunas, sagot ni Doc. 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 Ang All Radio 103.5 nasa TV na. Mapapanood ang All Radio TV sa Planet Cable Channel 3. All sa balita at napapanahong usapan. Mainit na balitaan sa mabilis lang to. Usapang kalusugan sa sagot ni Doc. Batas ang iiral sa dapat legal. Travel and learn sa Living Asia. And late night sports action sa Hoops Mayhem. All sa drama at kwentuhan. Madamdaming radio drama sa dula ng buhay. Misteryo at kababalaghan sa ulirat sa pagkaimbing. Mainit na kwentuhan sa The Pillow Talk. And live music at its best with the Retrospect Show with Jay Martin. With all your favorite All Radio programs now made for TV. All Radio TV sa Planet Cable Channel 3.